Hindi na kukumpiskahin ng Land Transportation Office ang lisensya ng mga driver na mahuhuling lumalabag sa batas trapiko. Isa lang yan sa mga binago matapos makakuha ang ahensya ng reklamo mula sa isang kilalang automotive blogger. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ivan Tarinque. Kung dati kumpiskado agad ang lisensya ng motoristang mahuhuli dahil sa traffic violation, sa bagong memorandum ng DOTR, sinuspinde na ang pangungumpiska. Binago rin ang panahon ng pagsettle ng mga traffic apprehension cases. Mula sa dating 15 calendar days, ay ginawa na itong 15 working days. Ayon sa statement ng DOTR, hindi na bibilangin sa 15 working days ang mga holiday at long weekend. Hati naman ang reaksyon ng mga motorista sa bagong memorandum. Ang ilan, positibo ang tingin dahil mas nabigyan daw ng malinaw na panahon at sukat na oras ang mga driver para ayusin at isettle ang kanilang mga traffic violation. Mas okay naman po siya, sir, kasi malaking abala po kasi sa amin mga bumabiyahe yun. Then, lalo na may mga pasok sa trabaho. Marami rin proseso, matagal din talaga. Kumain din talaga ng ilang oras. Ang iba naman, nag-aabang kung masusunod nga ba at may papatupad ng maayos ang bagong memorandum. Magkaalaman na lang pagka nag-renew na. Kasi ang hirap ng kwan, ang lalaki ng violation nila ngayon eh. Libo eh. Ilalagay naman sa under alert status ang lisensya ng may paglabag. At kung hindi mo ito masisettle sa loob ng 15 working days, automatic masususpend ang lisensya at posible pa rin mauwi sa revocation. Tanong ng maraming motorista, magiging malinaw na nga ba ang pulisiyang ito? Hindi lang sa mga driver, kundi pati sa mga magpapatupad ng batas trapiko. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga pagbabagong ito sa LTO kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, balikan muna natin kung ano ang pinagmulan nitong pagbabagong ipatutupad ng LTO. Saan ba nagsimula ito? Nagsimula to dun sa issue ni James Deakin, yung vlogger, motovlogger na nangyari na challenge na yung 15 calendar days. Okay. Before kasi calendar days yung nagka-specific doon. So nagka-problema dahil nga holidays, na-count daw yung 15 calendar yung days na yon na hindi sila nakapag-ayos nung kanilang papeles para maayos nga yung Nagkaipit-ipit, ano? Nagkaipit-ipit, Pops. Galit na galit nga ito si Deakin, eh, no? Tama ka dyan, Pops. So, ayun yung parang nag-trigger nung gawin ng working days. Yung tawag dahil before nga calendar days, so nasama before yung holidays, yung long weekend na sarado yung mga government offices. Pero ngayon, hindi na sinama yung holidays pati yung long weekend, Pops J. Okay, Ivan, ibig sabihin itong 15 working days, hindi na kasama ang Sabado at Linggo. Nilinaw ba yan? Tama ka dyan, Pops J. No? Basta hindi nakasama pag sarado yung mga government offices. Yun kasi yung naging problema. Yun yung naging issue nung mga first instances, no? Dahil nga nabilang yung calendar days doon sa 15 calendar days before. Yun yung naging problema, kaya naman nagkaroon ng problema, kaya naman nilabas ni James Deakin yung kanyang sama ng loob online na hanggang sa umabot na nga sa ganitong issue na nagkaroon na ng baguhan dito sa memorandum, Pops Ray. Ivan, di ba meron ng no contact apprehension policy, kaya bihira kung nakukumpiskahan ng lisensya, paano ba ulit malalaman kung may violation ng isang motorista? Pops J, meron tayong may huli ka website, no, kung saan yung mga motorista pwedeng i-check doon kung meron na ba silang violation na nakuha, no. Pero usually naman, Pops J, itong website na to, no, so ano lang yan, tulong lang yan para parang tawag dyan is parang sariling check mo na. Sariling check mo na lang kasi usually kahit na hindi mo i-check yan, papadalan ka kasi ng letter, no, kung magkaroon ka man ng violation. So para lang magkaroon ka lang ng peace of mind, pwede mong i-check dyan online yung inyong plate number, pati na rin yung license number para lang ma-sure na wala kang violation so far, Pops. Ivan, meron ng memo ang DOTR. May nakausap ka bang LTO enforcer na abisuhan na ba sila na suspendido na ang mag-confiscate ng mga lisensya? Pops J, nakalagay doon sa memo na immediate effect. Okay. No? So, pagkalabas ng memo... sinasabi mo, walang grace period yan. Walang grace. Huli na kagad. Tama ka dyan, Pops J. Walang grace period. So, immediate effect. So, dapat nag-start na to on last Friday. Kasi Friday inilabas yung memo. So, dapat start na yan nung
nung pagpapatupad nito. Kaso ang question naman, Pops J, nung ilang mga motorista natin, paano naman daw yung mga ordinance, city ordinances? Kasi usually doon nagkakaroon doon ng miscommunication pagdating sa city ordinance. Iba-iba kasi ng policy, no? Kada syudad. Tama ka dyan, Pops. Yun yung kanilang chinecheck ngayon. Paano naman daw yung mga city ordinances? Since yun nga, baka yung iba, magkaiba ng ordinance. Pero yun nga, ang last na memo na inilabas is immediate effect. So, gumagana na yan sa ngayon, Pops J. Okay, anong ending sa kaso ng anak ni James Deakin? Pops J, kanina nagkaroon na sila nung hearing, no? So may show cause order. No, pero so far wala pa tayong details kung ano yung nangyari, kung ano yung napag-usapan, no? Nag-aantay na lang ng kanilang response doon kung ano yung mailalabas nila. Pero so far kanina nagkaroon na nga kasi siya the past week ng show cause order at nagkaroon na nga sila ng hearing kanina. So waiting tayo sa magiging update nila, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.